Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito pong umagang ito ay isang espesyal na araw, lalo po sa mga kasamahan po natin dito sa bukid. Pagkat dumating na po sa takdang panahon ang gulang ng kanilang palay, at ito po ay dapat ng i-harvest o gapasin. Malaking bagay din po sa ating mga farmers ang pag-aalaga ng mga kalabaw na ito, dahil kundi dahil sa kalabaw na ito ay hindi po nila mabubuhat lahat ang mga kinaban po sa bukid. At sa paglipas po ng panahon na malaking bagay po para sa ating mga magsasaka ang ganitong mga kagamitan tulad po ng harvester na ito o reaper. Ito po ay isang mabilis na paraan para sa pag-harvest po ng palay. Makita nyo po, para lang niya pong dinadaanan yung mga palay na ginagapas. Paglabas po sa river na yan, sako na po yan. Ganyan po kabilis ang proseso po ngayon ng pagsasaka. Di po katulad dati nung araw na mano-mano po na pinuputol yung puno-punong palay. Ngayon po pagka po pumasok po sa reaper na yan, paglabas po sako na po yan at binabagsak na lang po sa gilid at tsaka po iniipon. Ito po yung paggapas. Yan po yung unang pamamaraan ng pag-harvest. Yung blade na hawak niya po na yun, tawag po doon ay lilik. Para po siyang lagari na matalim. Pag po kinawit yung palay, sigurado po putol po yan. So sa mahabang panahon, ganyan po yung ginagawa ng mga farmers natin noong araw. Epektibong pamamaraan po yan. So buti nga po ngayon sa panahon ngayon at meron na po tayong harvester na mas mabilis po yung pag-ani po ng mga palay ngayon. Siyempre hindi po mawawala dyan sa bukid yung ating mga kalabaw na sagisag ng kasipagan ng ating mga magsasaka. Napakalaking bagay po sa kanila ng mga kalabaw po na yan. Yung mga kalabaw po na to, pinakabata po dito ay 3 taon o medyo tawag nga po ay bulo, yung bulugan na lalaki. Kadalasan po sa mga ginagamit po sa bukid sa pangangaryada ay yung mga lalaking kalabaw. Kaya po yung iba gumagamit pa rin ng kalabaw dahil sila po yung naghahakot sa mula sa bukid hanggang doon sa ibabaw po ng bukid para po nila bilangin yung palay. Kung makikita nyo po, kaya po hinahakot po nila ng mga kalabaw po na yan yung mga palay po na nakalagay na po sa sako. Napakababata pa po ng ibang kalabaw na yan, naman napakalaking pakinabang po sa ating mga magsasaka. May mga pag po walang trabaho yung kalabaw na yan, iba po ginagatasan yung mga babae. Ito naman po kasi mga bulugan. Ayan po, mga bata pa po yung kalabaw. Napakalaking pakinabang po sa ating mga magsasaka. Matagal na sagisag ng ating mga magsasaka sa kasipagan, yung mga kalabaw po na yan. Training ano? dahon. Basta may bagong. Oh, sarap oh.
Siyempre, dahil break time, dapat kumakain din yung kalabaw. Ayan. Kung makikita niyo po, napakasarap po yung kumain. Kinakain niya yung sariwan damo galing sa paligi. Ayan. Sarap na sarap siya dahil mula tanghali, kanina pa siya nagtatrabaho. Nagbe-break time din po siya. Napakaganda ng katawan ng kalabaw na to. Napakabata pa po ng kalabaw na yan. Nais ko nga po palang batiin si Ma'am Estrella Gutierrez sa napaka gandang ani niya ngayong anihan, dahil po dati umani siya ng 120 kaban at ngayon po ay 200 plus na kaban yung kanya pong inani at mabibigat pa po kada isang sako. Buti po at pinagkatiwala nyo po sa amin yung inyong palayan. Ang gamit po kasi ni Ma'am Estrella ngayon ay ang new and advanced technology na gawa po ng Adtech International. Kaya po sa mga kaibigan po nating magsasaka, kung gusto nyo po makatipid sa inyong ginagamit na sa bukid at gusto nyo pong tumoble o trumiple po yung inyong ani, may mga kabagong produkto na po tayo na ngayon gawa po ng Adtech International. Nandito po yung link sa hulihan po ng bidyong ito at makikita nyo po kung ano po yung sikreto na ginamit po sa bukid na ito at halos magdoble po yung kanya pong ani ngayong anihan po na to.